Hello, sound check. Mic test. Magandang tanghali po sa bawat isa sa ating lahat. Kami po ay mga tinatawag na Bible believers, mga Baptist Church. Kami po ay nangangaral ng libreng babasan sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Kami po ay nagbibigay ng mga gospel tracts. At yung pong tanggapin ito sapagkat wala po itong bayad. Sapagkat binibigay po namin itong libre. Hindi po kami nagbibigay ng sobre, hindi po kami naglilimos, nakagaya po ng ilan na mga ngaral pero nagbibigay po sila ng sobre. Hindi po kami yung mga yun. Kundi kami po ay mga ngaral ng libre lamang po at nagbibigay ng mga libreng mga binabasa about sa Bible, at ang Bible na ito ay katotohanan. At alam ko po ay naniniwala po kayo sa Biblia dahil ito pong ating pong bansa ay isa pong Christian country, isa pong naniniwala sa Bible, isa po siyang naniniwala sa Diyos. At ang sabi ho ng Bible, kaibigan, kung kayo po ay naniniwala sa Bible ay alam ko po naniniwala kayo sa Diyos. At kung naniniwala po kayo sa Diyos at sa Bible, alam ko po naniniwala kayo na may langit. Ngunit, meron pong binabanggit ang Bible na isa pa pong tinatawag na impyerno. Yung impyerno po na ito ay binabanggit po sa Bible kung saan idadala po ang isang tao kung hindi po siya makikita si Jesus sa kanyang buhay. At kung makita at masumpungan sa kanya ang kasalanan na ikamamatay. Ang sabi ho ng Bible, kaibigan, sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, kaibigan, ang sinasabi ho ng talata, ang kalikasan po ng isang tao ay isa po siyang makasalanan. At alam po natin yan, ang kasalanan na ito ay ating nagagawa kada araw. Yan po ay pinapatunayan ng Bible. It is written, "No one righteous, no not one." Walang matuwid, wala kahit isa. Yan po yung sinasabi ng Romans chapter 3, verse 10. At ang kasalanan na ito, kaibigan, ang siyang nagpapahiwalay po sa atin mula sa Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay hiwalay sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga kasalanan. Yan po ay pinapatunayan ng Biblia sa Isaiah 59 verse 2. "But your iniquities have separated between you and your God. Your sin have hid His face from you, that He will not hear." Sabi ho ng Bible, yung kasalanan, kasamaan ng isang tao, siyang nagpahiwalay sa Diyos. Kaya ang Diyos ay Kanya pong itinago ang Kanyang mukha, Kanya pong isinara ang Kanyang tenga, dahil po sa katangian nating may kasalanan. Ang sabi ho ng Bible, kaibigan, haharap po tayo sa Diyos. Dahil po ang Diyos, ayaw po niya kasalanan, ayaw po niya sa tinatawag na karumihan ng tao, ayaw po niya sa kasalanan. Ang sabi ng Bible sa Romans 14:12, ang sabi niya ho doon, "Every one of us shall give account of himself to God." Ang bawat isa po sa atin, mga tao, ay haharap po sa Diyos. At ang pagharap po natin ito sa Diyos, ang sabi ng Bible, kaibigan, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Itatakda sa isang tao ang binsang mamamatay pagkatapos paghukom. Ang sabi ho ng Hebreo chapter 9 verse 27, pagkatapos po nating mamatay, kaibigan, haharap po tayo sa Diyos. Bawat isa
ay magkakaroon po ng pagsusulit mula sa harapan ng Diyos. At ang pagsusulit na ito, kaibigan, ay tayo po ay tinatawag na hahatulan sa ating mga kasalanan, kaibigan. Ang kasalanan na ito, kaibigan, ay ayaw ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa isang kasalanan, kaibigan, ay isang kaaway. Sapagkat ang katangian ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos, isa pong makatarungan, isang matuwid, isang banal, isang walang pahid ng kasalanan. Ang tao po ay likas sa kanyang kasalanan, sa kanyang kalikasan. Kaya hindi po maaari ang tao na siya po ay makasama ng Diyos. Sapagkat ang binabanggit ng Bible, wala pong makakapunta sa langit, wala pong makakaabot sa katwiran ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakarating sa Diyos, kaibigan. Paano po ba tayo makakarating sa Diyos? Paano po ba tayo makakasama ng Diyos, kaibigan? Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us. While we were yet sinner, Christ died for us." Sapagkat ipinagtagubilinan ng Diyos ang kanyang pag-ibig mula sa atin nang tayo ay makasalanan, si Kristo po ay namatay sa ating mga kasalanan. Kaibigan, si Kristo po ang sagot ng ating mga kasalanan para po tayo ay makatayo mula sa harapan ng Diyos. Si Kristo po ang kailangan ho natin para po tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo po ang ating pag-asa para po tayo ay mapunta sa kalagayan o sa lugar po ng Diyos na tinatawag ng langit. Sapagkat ano po ba ang ginawa ni Jesus para po tayo ay magkaroon po tayo ng pag-asa para po tayo ay pumunta sa langit. Ang sabi ho ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him." Sapagkat siya po ay ginawang kasalanan. Siya po ay naging kasalanan para sa atin. Bagamat hindi po niya alam ang kasalanan, bagamat hindi po niya kilala ang kasalanan, ang sabi niya po doon sa talata na iyon, upang ang katwiran ng Diyos ay mapunta sa atin. Ang katwiran ng Diyos, kaibigan, ay si Kristo, si Jesus ang Panginoon. Si Jesus po ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga kasalanan, kaibigan. Kaya kailangan po nating sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus Kristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y maligtas. Hindi po natin pwedeng paghirapan sa ating mga gawa, sa ating mga ginagawa, mabuting gawa, hindi po doon ang kaligtasan. Kung hindi sa ginawa niya sa krus, siya po ay napako sa krus, siya po ay nagbuwis ng buhay, siya po ay nabayubay at nabuhos ang kanyang mahal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are you saved, through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should be boast." Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay maligtas. Ito ay regalo ng Diyos. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay hindi magmalaki. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Hindi po tayo maliligtas ng gawa. Hindi po tayo maliligtas ng pastor. Hindi tayo maliligtas ng pari. Hindi tayo maliligtas ng ministro. Hindi tayo maliligtas ng kahit anumang leader ng ating simbahan. Kung hindi ang sinasabi ng Bible, "For by grace you saved, through faith, not of yourself, it is the gift of God, lest any man should be boast."
sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maligtas. Ito mo'y sa biyaya, hindi ayon sa iyong gawa. Ito ay regalo ng Diyos upang ang sino man ay hindi magmalaki. Kung ang kaligtasan ng ating relihiyon, pwede nating ipagmalaki sa Diyos yan. Kung kaligtasan ay ating mga gawang mabuti, pwede nating ipagmalaki sa Diyos. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa leader ng simbahan, pwede natin po ipagmalaki ito sa Diyos. Subalit, pinapatunayan po ng Biblia, hindi po doon. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino pong pananampalataya? Ito po ay pananampalataya kay Jesucristo na siya pong nagbuhos ng mahal na dugo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ho ng Romans chapter 10 verse 10, "For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession made him unto salvation." Sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya sa puso ng tao, siya po ay magiging matuwid. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang bibig, siya po ay makakagawa ng kaligtasan, kaibigan. Kaya kailangan po ang bibig at puso ng isang tao para siya po ay makalikha ng isang pananampalataya ng nakakaligtas na pananampalataya. Maaaring may pananampalataya ho tayo, pananampalataya na kung saan naniniwala lang po tayo na merong Kristo na namatay sa krus. Subalit ang pananampalataya na ito ay wala sa puso, ito po ay baliwala, sapagkat ang sinasabi ng Bible, sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao ayon sa kanyang puso, ito po ay magkakaroon ng katuwiran sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang bibig, ay makakalikha po siya ng tinatawag na kaligtasan. Sabi ho ng Romans 10:9, "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved." Kung ihahayag ng ating mga labi na si Kristo ay Panginoon, si Jesus ay Panginoon at namatay sa krus para sa iyo at para sa akin, ito po ay magkakaroon ng kaligtasan. Maniwala, siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas, ang sabi ng Bible, "Thou shalt be saved." Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Acts chapter 16 verse 31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Kung ikaw ay sasampalataya ng buong puso sa kanyang anak na si Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 36, "He that believeth on the Son shall have everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him." Kung ikaw ay sasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, ikaw ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang sabi ho ng Bible sa kanyang kasunod sa talatang yon, kung hindi ka sasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, hindi mo makikita ang buhay. Ang makikita mo, sabi ng Bible, ay isang kagalitan ng Diyos. Anong kagalitan ng Diyos, kaibigan? Ang kagalitan ng Diyos, yun po yung kaparusahan na tinatawag na impyerno. Ang sabi ng Bible sa Revelations 20:14 and 15, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Ang kamatayan, ang impyerno, ay ihahatis sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po ay nakakalungkot ng bahagi ng Bible, kaibigan. Kahit kami, hindi po namin maisip, kaibigan, na ang isang tao ay dadala doon. Subalit wala pong magagawa ang kaisipan nating
mga tao kaibigan, kung hindi sumunod sa Bible, kung hindi basahin ang Bible at ito ay papatunayan niya na ito po ay tayo ay maniniwala na merong tinatawag na impyerno at langit. Tayo po ay mamimili, kaibigan. Kung gusto mo sa langit, kailangan mong sundin ang sinasabi ng Bible na sinasabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Kung pipiliin mo naman ang impyerno, ang sabi ng Bible, he that not believeth on the Son shall not see light, but the wrath of God abideth in him. Kung hindi ka sasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, ang gagalitan ng Diyos ay mapapasa iyo, kaibigan. Tandaan natin, kaibigan, ang pananampalataya na nakakaligtas, ang pananampalataya ay nakakaligtas, ang totoong pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Noon nanggagaling sa tinatawag na puso at sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kailangan nating ihayag sa ating bibig ang Panginoong Hesukristo ang siyang makakapagligtas. Kailangan nating tanggapin sa ating sarili na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kung hindi yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Ang kamatayan, ang pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang kaligtasan, kaibigan. Hindi ang ating mga sariling mga gawa. Tinapos na ni Kristo, ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Ginawa ni Kristo ang kaligtasan doon sa krus. Itinigis niya ang kanyang dugo doon sa krus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ang pangako ng Diyos kung tayo po ay pipili sa Kanya na sumampalataya na totoong pagsampalataya? Ang sabi ng Bible sa John 1:12, that as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kagaya ng marami, kagaya ng mga marami na sumampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos ang mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan, kaibigan. Yun po ang pangako ng Bible. Ang pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo ang siyang tunay na nakakapagligtas sa ating mga kasalanan. Kalikasan na po natin ang kasalanan. Kalikasan po natin mga taong kasalanan. Subalit, kung makikita ng Diyos si Jesus sa ating sarili, ang tingin ng Diyos sa atin ay isang matuwid, sapagkat si Jesus ay matuwid para sa Ama. Ang Ama ang siyang pagbibigay sa iyo ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat wala pong ibang tagapamagitan, sapagkat ang sinasabi ng Bible, for there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Sapagkat merong isang mamamagitan mula sa tao at sa Diyos, walang iba, si Jesucristo ang tagapamagitan sa ating mga tao, kaibigan. Kaya ang sinasabi ng Bible, doon ang Panginoon ay nabubuhay. Doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Sabi ng Panginoong Jesucristo, siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino bang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Si Kristo ang ID mo sa langit. Hindi ang ating gawa at lalong-lalong hindi ang ating relihiyon. Hindi ang ating mga leader sa simbahan. Si Kristo ang tagapamagitan mula sa Diyos at sa tao, kaibigan. Siya po ang namatay sa krus, hindi po ang mga ibang tao, kaibigan. Si Kristo ang aming ipinapangarap at wala nang iba, kaibigan.
hindi kami nagyayaya sa aming samahan, sa aming relihiyon, kung hindi aming lang ipapahayag ang katotohanan mula sa Bible at hindi kami nagbibigay ng sobre, hindi kami nagpapabayad, kaibigan. Sapagkat ang Bible, kaibigan, ay isang propesiya. Ang Bible ay isang babala sa tao. Hindi ginagamit ang Bible sa business. Hindi ginagamit ang Bible sa pagpapayaman. Sapagkat ang Bible isang propesiya na magaganap at ang Bible ay sabog babala sa tao, kaibigan. Na ang Bible ay kailangan, sinasabi niya, si Kristo ang siyang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapamagitan. Si Kristo ang katotohanan. Si Kristo ang dagan. Si Kristo ang buhay. Si Kristo ang kaibigan. Si Kristo ang tinapay na buhay na walang hanggan. Si Kristo po ang bida sa Bible, kaibigan. Ang buong Bible ay walang sinasabi mula sa Old and New Testament kundi si Jesus. Hindi po ang business, hindi ang pagpapayaman po, kaibigan. Kaya kami nangangaral, kaibigan, hindi kami nagpapabayad sapagkat katotohanan ang sinasabi ng Bible, kung hindi sumampalataya ang isang tao kay Kristo ay siya po ay pupunta sa impyerno. Ang sabi ng Mark chapter 9 verse 44, where the worm dieth not and the fire was not quenched, kung saan doon ang mga uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi napupugnaw. Kaibigan, nasabi ng Bible, ang impyerno doon ay hindi namamatay ang apoy. Kung naniniwala kayo sa Diyos, naniniwala kayo sa Bible. Subalit, kung naniniwala kayo sa Bible at sa Diyos, kailangan niyong maniwala na may langit at merong tinatawag na impyerno sa Bible, kaibigan. Kaya, piliin nating sumampalataya kay Kristo habang meron pa po tayong hininga. Sabagat ang sinasabi ng Bible, kaibigan, ang ating buhay ay temporary. Isa pong tinatawag na temporary lamang, pansamantala. Kaya kung ano man ang meron ka ngayon, yan po ay iiwanan natin pagdating ng kamatayan, kaibigan. Yan po lahat ay iiwanan natin at isa-isa po tayong haharap sa Diyos upang magbigay sulit sa Kanya. Kaya, kung hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaibigan, si Jesus ang magliligtas sa ating buhay, kaibigan, pagdating ng araw. Subalit, ang sinasabi ng Bible, kailangan muna nating sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak. Kung hindi, magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Kailangan ho nating sumampalataya ng makatotohanan. Sapagkat sinasabi ng Bible, kaibigan, for with the heart of man believeth unto righteousness, and with the mouth confession made him unto salvation. Puso at pagpapahayag sa bibig. Ang pagtanggap kay Kristo, ang pananampalataya niya, pananampalataya mo na siya'y namatay sa krus, siya po ay nilibing, siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay para sa iyo. Yan po ang sampalatayanan mo, kaibigan. Sumampalataya kay Kristo at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, kaibigan. Salamat sa iyong panahon. Salamat sa inyong oras. Pagpalain po kayo ng